Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16 po ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 8:04 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at wala din kaming pasok kasi President Day ngayon. Karamihan ng opisina walang pasok. Ah, at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Bongo. Ang daming lumabas kahapon sa YouTube. Ang daming nag-vlog na pinakita yung sinabi niya nung nakaraang taon, nung 2019, September 2019. Sinabi niya na yung bayad o yung mga reward doon sa mga Ninja Cup ay ito, sabi niya. Pagpatay, 1,000,000. Buhay, 1,500,000. Nanlaban, 2,000,000. Reward sa mga Ninja Cups. Yan po At yan na rin ang title ko Ngayon ay marami po ang sobrang dami kahapon at nung isang araw pa may lumalabas na pati sa Facebook nga puno ng mga komentaryo patungkol dyan. Patay, 1,000,000, sabi niya, ni Bongo po ito dinidescribe niya kasi yung reward system. Ang patay, sabi niya, 1,000,000. Buhay, 250,000. Ang bayad doon sa mga pulis o doon sa mga tinawag niya kasi na Ninja Cups. Buhay, 250,000. Nanlaban, 2,000,000. Ayan po Ngayon ay paano niya po ma-deny yan? Hindi ba? Papaano maniniwala pa ang tao sa kanya? Hindi naman yan ay isang bisis lang. Pinapaliwanag niya, tinatanong siya, sinasagutan niya. Hindi ba? Yun po ang kaibahan ng, halimbawa, yung parang nadulas lang. Pwede isang bisis lang Pero yung ganyan, 3 klase ang sinabi niya Pagpatay, 1,000,000. O, pagbuhay, 250,000. O, pag nanlaban, 2,000,000 ang reward. Paano paanong nadulas yan? Hindi ba? O parang wala sa isip niya. Hindi kasi nga tinatanong siya o kaya ay pinapaliwanag niya ng maigi at paulit-ulit. Yan po kaya ay pag-aralan po natin para mas maintindihan po natin ay gagamit na naman tayo ng Bible verse. Pero itong mga ito ay palagi ko nang ginagamit ito pero wala akong ibang makita Opo, patungkol dyan sa nagsalita siya ng ganyan na ngayon ay binabawi niya. Opo. Ngayon, ito po sa Matthew 12 verse 36, ito po ang sinabi ni Jesus Christ mismo. Ang sabi niya, "But I say unto you that for every idle word man may speak, they will give account of it in the day of judgment." Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. But I say unto you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment.
Ayan po. Ngayon ay ano ba yung sinabi ni Bato? Idle word ba yun? Ay maari nga. Maari. Pero may mga purpose po yan. Kaya niya sinabi yan. Opo. Bakit niya sinabi yan na kung patay, 1,000,000. Kung buhay, 1,500,000. Ang reward po ha. At yung nanlaban ay 2,000,000. Bakit niya sinabi yun? Ngayon ako po ay ina-assist ko po ang sitwasyon o pinag-aaralan ko. Malamang kaya niya sinabi yun, gusto niyang ipakita na suportado niya si Duterte. O kaya ay kabig siya ni Duterte o alalay siya ni Duterte. Isa yun, Pero yun nga, gusto niyang ipakilala na loyal siya kay Duterte. Suportado niya si Duterte. Ngayon, ang isa sa nakikita ko, bakit niya sinabi yun, ay ang dahilan niya ay para takutin din yung mga tao. Takutin para sumunod sa kanila o wala nang mag-complain. Takutin ang mga tao. Ayan po At yung pangatlo na nakikita ko na reason bakit niya sinabi yan, malamang paniwalang-paniwala sila na hindi sila kayang hulihin o kaya hindi sila kayang i-asunto. Hindi sila kayang litisin. Kasi nga, nung 2019, umalis na tayo sa kwan Wala na tayo sa kwan noon sa ICC. Yun siguro ang paniwala nila. Hindi sila kayang habulin ng batas. Ayan po, tatlo. Ngayon, ay bahala siya kung ano ang reason niya. Pero ako, ay idle word po yan. Idle word. Kahit may purpose siya, pero wala Alam ko na babawiin niya yun o kaya ay pagsisisihan niya o kaya ay nang dahil sa ganyan, mapapahamak siya. Nung sinasabi niya yan. Kasi napakinggan ko din po yan At ito nga, lumalabas na ngayon sa YouTube. Binabalik ng mga tao, hindi ba? Pinapakita nila. 16 seconds lang Opo. Nasabi niya yun Wala pang 1 minuto nga Yung mga bagay na yan, Ngayon ay, yung tatlo na reason ay okay yun. Ang ibig kong sabihin ay wala akong ibang maisip na reason. Number 1 ay nagpapalapad siya ng papel kay Duterte. Number 2, para takutin ang mga tao. At number 3, na reason niya, bakit niya sinabi yun, ay naniniwala siya na hindi sila pwedeng hulihin ng batas. Ayan po. Nakakampi nila ang mga pulis o hawak nila ang mga judges, hawak nila ang mga prosecutor. Ayan po Kaya naniniwala sila na hindi sila aabutan ng batas. Yun ang nakikita ko dyan. Pati yung kay Bato at saka yung kay Duterte. Kaya ganun. Kaya patuloy sila sa kanilang paggawa. At nagsalita na rin si Dilima. Sabi niya ay binabawalan ko na nga sila o binigyan ko na sila ng precaution o sinabi ko na ihinto na yan. Ay anong ginawa nila? Hindi ba? Wala binilanggo pa nila si Dilima ng mahigit 6 na taon. Ayan po hindi ba? Ngayon ay ito po ang nakasulat naman sa Proverbs 18 verse 21. Susog po ito sususugan natin yung for every idle word that man shall speak, he will give account thereof in the day of judgment. Sususugan po natin yan. Ito po ang ating mababasa sa Proverbs 18 verse 21. Life and death
are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Ayan po, hindi ba? Yung life and death daw ay naandun sa kapangyarihan ng dila. Ay totoo nga siguro yan kasi nga ito masasaksihan na natin po hindi ba? Makikita natin sa ating mga mata. Hindi ba? Hindi na yung nababasa lang pero maswerte tayo kung makikita natin ang mga kaganapan. At isa na nga yan si Duterte. Hindi ba? Naniniwala sila na kasi nung bago siya dakpin, nung aywan ko kung 1 month si Duterte, tinanong siya ipinakita rin kahapon Nakita ko kahapon, tinanong siya ni Congressman Luistro kung ano ang gagawin niya kung dakpin siya ng ICC o isumon siya o aristuhin siya. Sipain ko pa yan, sabi niya Ayan po 1 month bago siya nadakip ata yun. Doon sa lower house, sinabi niya yun. At ang nagtatanong sa kanya ay congressman ng Batangas. Sipain daw niya. Adi, naniniwala siya na hindi siya madadakip. Ayan po pero nga ay life and death are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Ayan po. Ay kung kaya nga kako yung kahilingan ng mga attorney niya nila Kaupman na siya ay bigyan ng interim release o kaya dahil matanda na siya ay paboran na siya, pauwiin na siya sa bahay. Ay hindi kasi nga dun sa sinabi niya na sisipain niya hindi ba? Hindi ba? Kaya nga, life and death is in the power of the tongue. Ayan po, Ngayon ay bakit niya sinabi yun? Bakit ganun ang mga salita ni Bungo? Si Bungo na lang si Bungo ang topic natin Bakit ganun ang salita niya? Ayun na nga. Naniniwala siya na hindi siya kayang aristuhin siguro o hindi siya aabutan ng batas. Wala yan. Wala yan. Lalo na nga dyan sa Pilipinas. Hindi ba? Kay Ping Lacson ay nag-commit na ako sa kanya kasi ang sabi niya, dadaan daw sa korte. Yung pag-aristo ay sinagutan ko, nagkakamali si Lacson. Nagkakamali. Totoo na nakasaad doon sa ICC na dadaan sa authority. Totoo yun. Pero ano po ang purpose? Basahin nyo yung purpose para hindi kayo maligaw. Pero hindi po sinabi sa korte o sa lower court. Parang parang having jurisdiction Pero kung titignan nyo po yung purpose, ay ang purpose lang is to identify properly. Para kasi baka mistaken identity, baka iba ang maisubmit nila o baka iba ang mahuli. Hindi ba? At nangyayari naman yan dati. Nangyayari. Kasi nga, nagbagong anyo yung mga hinuhuli nila. Nagbalat kayo. Ang ibig kong sabihin. Kaya, gumawa sila ng paraan na see to it na yan. At ipapadaan nila sa government authority. At kung nabasa mo yan, ang may authority dyan ay yung pulis. Kasi nasa kanila ang mga record
at saka NBI. Nasa kanila ang thumb natin eh. Pag kukuha tayo ng passport, hindi ba? Thumb tayo eh. Oo. Nasa kanila ang mga record. Kaya pwede na ang mag-identify sa kanya kay Bongo ay ang pulis o kaya ay ang NBI. Ngayon, kung gusto pa ng proper identification talaga ay pwede ang yung ano ba yun? Kukunan siya ng saliva, yung parang DNA test. Adi Department of Health. Hindi ba? Hindi kailangan ang korte. Hindi ba? Mali si Lacson doon. Sabi ko, mali. At sinulat ko na rin sa YouTube at saka sa Facebook. Mali si Lacson dyan. Nang sinasabi ni Lacson ngayon, pero naman si Lacson naman kasi, general term lang yung sinabi niya eh. Ang sabi niya ay, kailangan daw dadaan sa local court. Period. Dapat ipaliwanag niya ay ako, nung nabasa ko yung reglamento doon sa ICC, sunod-sunod po yun eh. Pag nadakip, ay idadaan muna sa doon sa country o yung host country na nakadakip. Pero binasa ko ng tuloy-tuloy para i-identify lang. Hindi para litisin. Ay kung lilitisin yan, ay di double jeopardy na yan. Lilitisin sa Pilipinas, tapos lilitisin na naman sa ibang bansa. Double jeopardy po At saka, ang katanungan ko dyan ay kung pinatagal nila ng 10 years ang paglilitis. Di ba? Di wala Ay yung mga tao, yung mga namatayan, yung kaanak ng biktima, ayaw na ngang idaan sa sa local court ang paglilitis. Bakit? Hindi na nga sila nagsampa ng kaso kasi naniniwala sila pwedeng bayaran. Nababayaran ang mga local court. Dapat isaalang-alang yun ni Ping Lacson. Hindi ba? Hindi pinadala Hindi na nagsampa ng kaso Maaring natatakot, maaring naniniwala sila na pwedeng bayaran. Hindi ba? Kaya, isaalang-alang niya yun. Hindi ba? Hindi nag-complain dyan, tapos doon mo idadala. Pangalawa, wala mga record dyan. Walang record doon sa korte ng lokal natin. Ang record, ang mga complaint, naandun sa dahig. Doon nila inilagay. Tapos ang maglilitis ay korte. Hindi ba? Yung nangyari kay Duterte, hindi ba? Ang sabi ng mga ay, bakit daw hindi idinaan sa Pasay, doon sa husgado ng Pasay bago ilipad? Ay, wala po kasi nga wala siyang record doon Ay kung pag-aaralan pa o kukunin pa yung mga record, ay simple ang husgado po ay hindi naman active yan Hindi active yan. Passive yan. Kung ano yung nakakomplain dyan, yun lang ang pag-aralan niya. Kung ano ang nakasalang dyan, yun lang ang alam niya. Hindi ba? Hindi active po ang judiciary. Ganun po yan. Ay wala siyang record. Ay paano niyang pag-aralan yan? Hindi ba? Mali si Lacson dito Pag-aralan nyo kasi, ang batas kasi, may reason yan o common sense. Bakit sinusulat yan? Bakit isinulat nila ng ICC? Ang tanong ko po, bakit nila isinulat na kahit na umalis ka na ng ICC, ay pwede pa silang mag-imbestiga yung nangyari nung member ka pa. Bakit isinulat nila yan? May reason po Kaya umalis si Duterte, iniisip ng mga tao o siguro may nangyari na noon na gustong umiwas ay umalis na sa ICC. Bakit umalis si Duterte sa ICC? Siya lang single-handedly umalis siya ng ICC na para sa akin hindi dapat yun Kasi nga ay 6 years lang siya
Hindi ba? 6 years lang siya, ay bakit mag-isa lang niya ang magdesisyon para aalis sa ICC. Pero ang sinasabi ko noon dati ay mas iisipin ng mga judges ng ICC, mas papasok sa kanilang isipan na guilty ito kasi umalis. Hindi ba? Guilty ito o talagang natatakot siya. Ayan po ano. Ngayon ay ito po ang bakit hindi ko na lagyan ng ano? Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which are good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Ayan po. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Sabi po ng Biblia, ay hindi ko na isulat saan ito. Saan kinuha? Aywan ko. Basta ito, nakasulat po yan, sa Philippians. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which are good. Kailangan yung magaganda and to the use of edifying. Ang ibig sabihin ng edifying, to build up. O kaya sa ikagaganda. Yan, for good. Ayun nga, edifying means to build up. If you want to build up something, ay yun, mag-communicate ka. Pero gagamit ka ng magagandang pananalita. Ayan po para doon sa mga nakikinig, magkaroon din sila ng grace. Opo. Doon sa mga nakikinig. Yun po ang sinabi dyan. Ay ang kaso naman, ay ang binitiwan naman na salita ni ni Bungo ay patay 1,000,000. Yung bayad po babayaran yung mga pulis na pumatay. O buhay, 250,000 ang ibabayad sa mga pulis. O ng laban ay 2,000,000. Ay dahil po dyan, ang mga pulis na iingganyo. Hindi ba? Kasi binabayaran At sinabi pa ni Duterte noon na sagot niya lahat. Walang makukulong. Hindi ba? Pero nga ang power and authority belongs to God. At ang Diyos po is the God of justice. Kaya hindi pwede Hindi pwede na walang pagsusulit Kasi kung walang pagsusulit, ay mababiolate yung pangako ng Panginoon na kung ano ang ginawa mo o kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Hindi ba? Mababiolate yun na kung minsan tinatawag natin na karma. Ayan po. Hindi ba? Ano ngayon ang nito ni Bungo? Ay wala siyang lusot dyan. Opo. At ngayon lang umaga, ang dami nagbablog ulit na sigurado na ang arrest warrant. Baka ngayong linggo. Diyan sa dalawa, si Bungo at saka si Bato de la Rosa. Ay sa akin, kahit na sinong mauna dyan okay lang yan Pero nga, ang sinasabi ko dito ay pagbabayaran po Hindi ba? Pagbabayaran. Kasi nga, ay pangako ng Panginoon yan Ay ang Diyos naman ay hindi naman tao yan. Na kung nangako ang tao ay hindi tinutupad. Ay ang Diyos po ay ang nakasulat nga not interchangeable things, hindi ba? O yung nga hindi nagbabago ang salita ng Panginoon kasi nga ginagawa niya Hindi ba? Pag sinabi niya na pagbabayaran mo yan, whatever you sow, you will reap, ay sigurado po yan. Kung ano man ang tawag natin dyan, kung tawagin natin ay karma, ay siguro yun na nga, hindi ba?
ang masasabi ko lang dyan kay Bungo ay magdusa ka dyan, hindi ba? Magdusa ka. Hindi po ako natutuwa na sasapitin nila yan. Pero kailangan kasi ang ang yung pagdurusa. Opo, para at least kung nagdusa siya ay masave ang kaluluwa niya kasi magsisi siya eh. O, yun po yan. Kaya mayroong pagdurusa o mayroong grief. Natatakot na yan, hindi ba? O, full of grief na yan. Full of grief. Full of sorrow and grief. Yan po ano. O sige po ano, at hanggang dito na lang po ano, at sana po ay may natutunan tayo sa ating pakikinig at dalayan ko po sa Panginoon bago ko mag-umpisa ay sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.